Kwento mo na lang sa amin kung paano ka na-discover. Buti nasabi mo yan. Nakakasosyal, di ba, yung iinom ka muna? Siyempre. Oo, di ba? Discover ako ni Randy Santiago. Oo. Naging kaibigan ko si Randy. Siya rin ang nagsabi kay Ma'am Wilma that time na gawin mo naman tong assistant writer kasi laging pawis na pawis eh. Nakaka-apat yata ako na t-shirts eh. Kasi lahat nga, props, lahat binubuhat ko eh. Alam mo naman pag bago ka sa production eh, sino dito yung mga bago, di ba? Ikaw lagi inutusan, tapos pag kasalanan ng EP, papatak sa akin yun, ako pa rin may kasalanan. Iiyak na lang ako. Oo, kasi sa ikaw lahat, ginagawa mo lahat, di ba? Pero pag nagturuan na, eto, ako yung pinakamababa. Eto, may kasalanan. Tapos hanggang sinabi ko na sa nanay ko, nanay, ayoko na ayoko na mag-production. Bakit? Ako lagi may kasalanan, pero ako lagi nagagawa ng lahat. Sabi ng nanay ko, ituloy mo yan, idiretso mo yan. Daw sa dinire-diretso ko. Hanggang nakita ko ni Randy, sinasama-sama niya ako. Unang sama ko kay Randy, birthday ni Rap Rap, yung panganay na anak niya. So, ikaw na kayang gagawin ko dito? Siguro mag-waiter. Yun lang inaisip ko kasi ano gagawin ko doon? Hindi man ako pwedeng bisita, di ba? Eh, dito sinama niya ako. Tapos ginawa niya akong bisita. Oo, kasama ko yung mga artista. Nakita ko sila Dennis, sila Willie Revillame, yung mga kaibigan, Aga Mulak. Tuwan-tuwa ako. Tapos kain ako ng kain. Tapos pagkatapos pa nung birthday, binigyan pa akong 500. Eh, ang 500 that time parang 3,000. Ngayon? Oo. Tuwan-tuwa ako kay Randy nun. Hanggang sumasama-sama na ako sa kanya, tas kay Dennis. Kasi pag may sinusulat akong script, kasi ang script, pag writer ang gumawa, writer yun, siya yun. Ang paniniwala ko kasi dapat makuha ko yung gusto nung sinusulatan ko. Kasi, para tailor-made dun sa artista or sa host. So sumasama ako sa kanila ako natutulog. Paano ka nagsusulat ng jokes nun? Saan mo nakukuha mga jokes mo? Katulong ko si Cesar Cosio at that time kasi assistant writer niya ako. Hanggang sa natuto, iniwan niya na ako. Ako na yung writer na mismo nung sketch. Ba't kasi nasama ni Kuya Randy, natatawa siya sa'yo? Natutuwa siya. Kasi madaldal ako eh. Para akong parot eh. Nakatuwa si Randy, nagbabasketball yan, patay ilaw eh. Oo, sa clubhouse. Patayin mo ilaw. Tapos magtatanggal siya ng shade. Para hindi makita yung mata. Totoo ba yan? Akala mo ba, nagsisinungaling pa ako? Layo-layo nito. Pumunta ako dito sa iyo para magsinungaling. Nagbabasketball, walang ilaw. Walang ilaw. Paano niya nakakita yung ring tsaka yung bola? Mas lalo niyang hindi makikita pag may ilaw, tapos naka-shade siya. Ang dilim-dilim nun. Dalawa lang naman ilaw doon sa clubhouse nila eh. Tapos, unang-unang sakay ko ng aeroplano, tuwan-tuwa ako. Sinama niya ako sa Cebu. Palarong pambansa yun. Alam mo, iniisip ko, hindi yung Cebu. Iniisip ko yung pagbalik uli ng aeroplano, sasakay na naman ako. Ganun ako may picture pa ako nun eh. Yakap-yakap ko yung hélice. Tuwan-tuwa talaga ako nun nung unang-unang sakay ko. Siya nagpaano sa akin. Nag-swimming. Siyempre, ang daming nakasilip, di ba? Sumisid si Randy, hawak-hawak ko ngayon yung salamin. Kung saan siya lilitaw, doon ko ilalagay yun. Kaya gumagano'n ako, saan kaya ito? Tinitingnan ko kasi mahaliwanag eh. Sinungaling na naman ako. Sinungaling na naman ako dyan. So, naabangan paghahon. Bossing! Kagana siya. Mas papogi na siya. Mahaba-haba pa buhok niya. So, para kang naging best friend Best friend, PA, lahat. Si Kuya Randy ang pinakauna mong naging close friend sa show. Oo. Pero ang dami mong mga big celebrities na best friend ka. Oo. Si Aga, Sharon. Robin, tuwan-tuwa din sa'yo. Di ba? May awa ng Diyos. Alam mo, parang binigyan ako ng gift ng Diyos na maging pleasant ako kahit kaninong taong makakasama ko. Parang sa akin gift yun eh. Kasi naman, ang unang-unang pumapasok lagi sa utak ko, yung alagaan sila. Siguro dahil nasanay ako as PA, lagi ko silang inaalagaan. Kahit nga kapatid mo, pinagtitimpla ko pa ng yung ampalaya juice. Dinadala ko pag umaga, hindi ko maalam, utusan niya ako. Tanong mo yan kay Jopi. Ano niya, kay Alex yan. Kasi di ba constipated siya? Nasabi ko pa. Pero alam mo, ganyan talaga si Kuya Yani. Kay Alex, pinapadala mo constipation videos. Sa akin naman mga inspirational videos. Thank you, Lord, for this new day. Yan, si Kuya Yani yan, pag magpapadala ng mga inspirational videos. Masarap mag-isip ng mga ikasasaya at ikatutulong mo sa ibang tao. Masarap. May marinig nga lang ako na, kailangan ko ng ganito. Iniisip ko, bilang ko kaya siya ng gano'n na hindi niya alam. Tapos bigla mo ay salamat, paano mo nalaman to?
Nakinig ko. Drama-drama pa ako, tapos may luwa-luwa ko konti dito. Kunwari na touch ako sa drama niya. Pero paano mo hinandle yung time na sobrang tunog ng pangalan mo, Bayani Agbayani? Yung pelikula, 8-8, TV shows, kahit saan ka pumunta, kahit saan ka tumingin doon, Bayani Agbayani. Alam mo, ang galing mo talaga magtanong. Kasi lagi kita pinapanood mga interview mo. Etong tanong mo na to, medyo nagitla ako Hindi ko to nakita dadating. Itong tanong na to. Hindi kasi, di ba, may time talaga na Alam mo ba? ang pinakasikat na komedyante sa Pilipinas nun ikaw, Bayani Thank you, Lord. Agbayani. Hindi ko po naramdaman yan. Alam mo ba, meron akong pelikula, bida ko Di ba, alam mo, pag bida ka, parang meron kahigaan, pinagmamasahe sa'yo. Nakakita ako ng isang lamesa, may tablecloth, tapos maraming mga costume sa ilalim. Doon ako natulog. Tapos, sino mag-iisip na bida sa pelikula natutulog sa ilalim ng lamesa kasama ng mga maduduming costume? Anong pelikula yan? Mana-mana, tiba-tiba. Ang ganda ng pelikula, di ba? Pinalaban sa Oscars yun. Oo, muntik namin talunin ng Crouching Tiger dyan Mana-mana, tiba-tiba. Nagganon na kami ng Crouching Tiger dyan. Nahirapan ng judges, no? Ay, nako! Parang 7 yata yung awards namin dapat sa Oscars. Natulog ako doon. Buti na lumabas yung pa ako. Kung hindi lumabas, mag-uumaganan, magsi-second day pa kami. Di magagastos pa yung producer. Tsaka natutulog, wala ka ba higaan? Wala, siyempre si Andrew, hanggang si Andrew, tapos maraming mga si Andrew, parang godfather yun. Dami nagmamassage sa mga rapper. Ako, hindi, andun lang, kasama kan, para meron pa nga ditong alikabok ng isang costume. Ay, antukin ako dati, kahit saan natutulog ako. Basta, inantok ako, tulog na ako. Kaya siguro hindi ako nagka-insomnia nun. Pero ngayon na lang ako nagka-insomnia nung napangasawa ko na si Ate Len mo. Kasi madaling araw na siya natutulog. Ang mga tanongin kung bakit para nang pag-aawayin pa kami, alam mo naman nandyan. Minsan, So, parang hindi mo ninamnam yung fame. wala talaga ako nararamdaman. Sumisigaw na sila, Bayani Hindi, Agbayani. isipin mo like, Jollibee commercial pa ako, 6. Hindi ko nga alam yung commercial. Pag may commercial ka, sikat ka na pala Nabubusit pa ako sa ko, ang tagal naman ng shooting na ito. Sasabihin, okay, take 32. Perfect! Dalawa pa 32 na, di ba? Pang 34, perfect pa din. Ganun di ba sa mga... Ano yun? Variation. Oo. Option. Pero nung panahon na yun, hindi ko alam talaga. Dire-diretso Jollibee, Scott Tissue, ulam, lahat. Hindi ko pa rin alam. Si Tita Anggi lang nakakaalam na. Hindi mo nararamdaman yung kasikatan mo nung time na Alam yun. ko, employee ako para sa pamilya ko. Alam ko, kumikita ako ng pera para sa pamilya ko. Hindi ko na alam na artista ako. Hindi ko na alam na dapat ganito, ganyan. Basta ako nagtatrabaho para sa pamilya ko. Kaya siguro ako nakaipon kasi hindi ako maluho. Hindi ako bumibili ng mga bagay-bagay na mga mahal. Basta doon lang kami. Basta ako, masaya lang ako. Basta yung pamilya ko kasama ko. Lagi ko silang kasama sa shooting, pati mga anak ko Oo, di ba? Lagi ko Saan mo nakuha yun, yung pagiging family man? Tingin ko, dahil bunso ako, wala akong inalagaan Kaya nga ang kapatid mo, parang kapatid kong bunso Kasi wala Sinong mas bata sa akin, ako yung bunso. So lahat ng pamilya ko, doon ko binuhos yung pagiging tatay ko. So, ilang years ka na sa showbiz? Kung iisipin mo, 3 dekada na ba? Kung mga ganun mga tanong mo, 3 dekada, 30 years? Parang 80 years old ka. 80 years Parang old. pitos ka pa lang nasa industriya na. Oo nga! Siguro nasa 25 years. Ano yung pinaka natutunan mo sa 25 years mo sa industriya? Humility. Dito sa showbiz. Yun talaga. Kung gusto mong tumagal sa industriya, dapat lahat pinakikisamahan mo, lalo ang production. Lagi ko yan sinasabi sa mga artista, wag niyong kakantiin ng production. Kasi yan yung pinakabalagoong, pinakamaraming ginagawa. Tapos tatapakan nyo pa. Sabay-sabay kami kumakain, sabay-sabay kami naliligo, sabay-sabay kami nagpupuyat, sabay-sabay kami umuwi, tapos babalik na naman sa meeting. Sila ang unang dumadating, tsaka Sila huling huling umuwi. umuwi. Yun ang natutunan mo, humility, at tsaka maging mabait ka sa mga katrabaho mo. Trabaho mo at saka mahalin mo yung pamilya Ba't mo may sa naging, trabaho. may naging bad experience ka na? Sa artista, na gano'n na pinakitaan kang hindi maganda? Wala naman. Wala yung manawan ng Diyos. Ano yung mako-consider mong lowest point ng buhay mo sa showbiz?
Meron bang ganon? Sa showbiz, wala. Nung mawala nanay ko, yun yung lowest point. Nasa industry pa. Alam mo, ang pinaka malungkot na momento ng buhay ko, pag may sakit sa pamilya ko. Pag may sakit ako, may sakit anak ko, may sakit nanay ko, lahat pamilya. Yun ang napakalungkot ako. Kasi yung hindi ka kumakain sa oras, hindi ka nakakabili ng gusto mo, madali yun eh. Mapagtatrabahuhan mo yun. Pero yung pag may sakit sa pamilya mo, ang lungkot-lungkot ko doon, sobrang lungkot ko. Ayoko nung ganun, gusto ko malulusog kaming lahat. Health is wealth para sa'yo. So, nung bata ka, di ba sabi mo wala kang ibang pangarap? Ngayon ba may pangarap ka na? Pangarap ko para sa mga anak ko na lang. Kasi nakatapos naman ako ng college at na yung pangarap ko na tupad na ng Panginoong Diyos. Alam mo lahat ng natutunan ko rin sa inyo itong magkapatid kasi idol ko yung family nyo sa pananalig sa Diyos. Lahat ng nangyayari sa akin, lahat ng dumadating sa akin, ang paniniwala ko hanggang ngayon, galing lahat yan sa blessing ng Panginoong Diyos. Lahat. Pati problema. Kaya niya binigay sa akin yun kasi may gusto siyang itama sa akin. Kaya niya binigay sa akin yun kasi, yun nga, kinakalabit ka o baka nakakalimot ka na. Kaya walang nangyayari sa buhay ko na hindi galing sa Kanya. Whether mabuti o hindi mabuti. Lahat, yun ang paniniwala ko until now. At saka, sinishare yan ng daddy ko. At saka yung kahit na mga masasama na ginawa sa iyo ng kapwa mo, gagawin mabuti ng Diyos para sa iyo. Laging sinasabi ng daddy ko yan sa akin. Siya talagang magtatanggol. Mabuti pa nga yung hindi ka nalang kikibo kasi siya gagalaw Kasi pag kumibo ka at nagkamali ka pa, baka hindi na siya gumalaw. Ikaw sabi ko sa'yo, ako na lang bahala sa'yo Daldal ka pa ng daldal. Kaya mabuti pa yung tahimik ka na lang. Tsaka yung lagi ka mapagpakumbaba, talagang tataas ka na. Marami pa tayong pag-uusapan sa aming pagbabalik.